Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Makikinig na naman po tayo at pag-aaral ng salita ng Diyos, pero unahin natin ang manalangin para samahan tayo, gabayan at proteksyonan tayo ng ating Diyos sa ating pakikinig ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Lord, salamat na naman sa umagang ito na pinagkaloob mo na naman ang isang pagkakataon na galing mismo sa iyo upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita. I-focus mo po kami sa aming pakikinig, Lord. Buksan yung aming puso at isipan, Lord, para ang iyong salita ay lubusan naming maunawaan, maitatak sa aming mga buhay, O God. Magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan at gabayan para, Lord, yung lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyo, Lord. In Jesus' name. Thank you po at kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, aunahin ko lang po yung mga bago po na nandyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Thank you po. Thank you mga kapatid. At thank you sa ating Diyos dahil ito na naman tayo kakausapin niya. Ang aking isi-share po sa inyo ay dito sa Jeremiah chapter 29 verse 1 hanggang 14 po ang aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Ulitin ko lang, Jeremiah chapter 29 verse 1 hanggang 14, at ito po ay may pamagat na ang letter ni Jeremiah sa mga dinalang bihag sa Babylonia. Dito po ulit ito sa ang Biblia Pinoy version po yung aking babasahin ngayon. So ulitin ko lang, ang letter ni Jeremiah sa mga dinalang bihag sa Babylonia, chapter 29 verse 1 to 14 po. Ito po nga yung pagkakataon na ito yung letter na pinadala ni Prophet Jeremiah mula sa Jerusalem para sa mga buhay pang mga elders, mga pari, propeta at lahat ng dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Sinulat niya ito after umalis si King Jeconiah mula sa Jerusalem kasama ang inang reyna, mga eunuch, mga leaders ng Juda at Jerusalem, mga sabi dito craftsman, mga panday. Pinadala ang letter kina Elasa na anak ni Shaphan at Gemaria na anak ni Hilkiah. Pinadala sila ni King Sedekiah kay King Nebuchadnezzar. Ito ang nakasulat, sabi dyan. Yun nga na yung pinasasabi ng Diyos sa mga taga Jerusalem. Sabi niya, manirahan kayo dyan, gumawa kayo ng bahay, sabi ng Diyos. Magtanim kayo, kainin niyo mga bunga nito, mag-asawa kayo. Pati yung mga anak niyong lalaki, babae, payagan niyo silang mag-asawa para tumami kayo. Hayaan niyo maging maunlad ang lugar na yan upang kayo din ay maging maunlad. Sinabi yan ng Diyos dito sa mga unang verses nga. At dito po sa aking devotion dito sa verse 10,
Ano po, dito po ako magpo-focus sa verse 10 hanggang verse 14. So pagkasabi ng dun sa sulat na yon na mag-asawa sila, magtanim, kumain, ano po, maging maulad ang lugar na yon para umunlad din sila. Sabi sa verse 10 hanggang 14, ganito ang sabi ni Lord, after 70 years na pananatili nyo sa Babylonia, ipadarama ko uli ang pagmamahal ko sa inyo. Tutuparin ko ang promise ko na ibalik ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Dahil alam ko ang plano ko. Ito yung sa verse 11 ng Jeremiah 29. Ulitin ko, dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano para sa ikabubuti ninyo at di sa ikasasama nyo. Mga planong magbibigay sa inyo ng isang future na punong-puno ng pag-asa. 12. Pagtapos tatawag kayo, lalapit at magpipray sa akin at papakinggan ko kayo. Pag hinanap nyo ako, makikita nyo ako. Kung buong puso nyo akong hahanapin. At verse 14, matatagpuan nyo ako, sabi ni Lord, at ibabalik ko ang mga kayamanan nyo at igagather ko kayo mula sa lahat ng bansa at lugar na pinagtabuyan ko sa inyo, at ibabalik ko kayo at sa pinagmulan nyo bago kayo ipinatapon. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Dito sinasabi ng Diyos, lahat may paghihirap. Ultimo mga yung bansang kanyang pinili, yung Israelites, di ba? Yes, nagkakasala rin sila. Tayo din. Marami rin tayong kasalanan sa Diyos. Ang Israelites, itinakwil ang Diyos. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At tayo rin. Ganon din ang ginawa natin. Ang mga Israelites naging matigas ang ulo, makulit, panay ang reklamo. At tayo din sa panahon natin na yan. Ngayon, ganyan din ang ating ginagawa. Ganyan din ang ating mga ugali. Marami silang pinagdaanan, hirap, kalungkutan, sakit at karamdaman. Tayo din, nararanasan natin ito hanggang ngayon. At yun nga ang sinasabi sa atin ng Diyos. Sa kanila, after 70 years, ibabalik sila. Papadama yung pagmamahal. Tayo din, after ng ating mga pinagdaanan, aayusin din ng Diyos ang buhay natin. Ipapadama rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating lahat dahil mahal ka, mahal ako, mahal tayo ng Diyos. Ipapadama niya ulit ito. Yung plano niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Diba yan yung verse 11? No? Sabi dito sa Tagalog, mga kapatid, dahil alam ko ang plano ko para sa inyo, mga plano para sa ikabubuti ninyo at di sa ikakasama nyo. Ang planong magbibigay sa inyo ng isang future na punong-puno ng pag-asa. Yan ang pinasasabi ng God. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay buhay sa ating lahat. Yan ang sinasabi sa atin ngayon, after. Pero after ba ng kasalanan natin? After ba ng kahirapan, kalungkutan, sakit at karamdaman? Gagawa pa rin tayo ng kasalanan? Siyempre, hindi na. Bakit? Dahil pinararating sa atin ng Diyos, after ng kahirapan, after ng kalungkutan, after ng pagkakabihag ng sakit at karamdaman sa atin ngayon, kahirapan sa buhay, kaguluhan ng pamilya at bansa. After niyan, ipapadama niya yung pagmamahal niya. Pero kung patuloy kang magkakasala, patuloy kang susuway, magiging matigas ang ulo sa Diyos, hindi mo mararanasan ang kanyang pagmamahal. Tama po ba? So may gagawin tayo. Kaya after ng kahirapan, magbabalik loob na ako kay God. At after ng yan, madadama mo na yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Di ba po?
May natututunan po ba tayo? Diba, ulitin ko lang mga kapatid, ulitin ko lang. Wait lang po. Ayan, ulitin ko lang mga kapatid, ulitin ko lang. After, kagaya ng Israelites, after 70 years, mararamdaman nila, mararanasan na nila yung pagmamahal ulit ng Diyos. Sa atin din, after ng kahirapan, pagkakamali, pagkukulang, katigasan ng ulo, pagsuway sa ating Diyos. Siyempre, after ng lahat ng yan, lalo ngayon nakakapakinig tayo ng Word of God, after ng yan, magbabalik loob na tayo. Gagawa na tayo ng mabuti. Magmamahal na tayo, magpapatawad na tayo, magpapakumbaba na tayo, susunod na tayo sa Diyos, lagi na tayong mananalangin, lagi na tayong magbabasa ng Kanyang salita. And after ng yan, mararanasan mo na ang pagmamahal ng Diyos, yung tunay na pagmamahal. Pag-ayos ng buhay, pagbalik sa maayos, maganda, tagumpay na pamumuhay. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kasama ng ating pamilya. Kasi ipapanalangin natin sila, di ba? Pati yung ating kapwa, pati yung ating lugar, pati yung ating bansa. Ipagpipray na natin sila. After ng yan, mararanasan na natin ang pagpapala ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Yung pag-alis niya sa atin sa pagkakabihag, yun nga, nabanggit ko kanina yung pagkakabihag natin sa kahirapan, kalungkutan, sakit at karamdaman. Diyan tayo nakabihag eh. Saan pa? Doon sa pag-focus sa hindi nakakalugod kay God, sa pera, focus sa pagtatrabaho. Sige, trabaho, sige. Di ba? Puyat dito, puyat doon, pagod hanggang sa nagkasakit na kasi doon ka nakapokus. Pero after nang yan, gusto mo nang maging maayos ang buhay mo, malakas ka, tagumpay ka, lalapit ka ngayon kay God, and after nang yan, magtatagumpay ka na. Kasi yung love ni God, nasa sayo na. Nasa iyo ng Panginoong Hesus, tinanggap mo na siya. Pagpapalain ka na, aayos na, gaganda na ang iyong buhay. Magtatagumpay ka na, lalakas ka na, wala nang sakit at karamdaman. Masaya ka na, masaya na yung iyong pamilya. Diba lagi na kayong ligtas kasi nga kay God ka na. Kaya after ng lahat ng paghihirap, kalungkutan, after ng pagpupokus sa napakaraming bagay at pagsamba dun sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ributo, after nang yan, bumalik ka na sa Diyos. Nagbalik loob ka na. Diba? Nag-focus ka na sa salita ni God, nagbasa ka na, nag-pray ka na palagi. After nang yan, pinadama na sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At naranasan mo na, o mararanasan mo na ang plano ni God na maging prosper ang buhay mo. Walang sakit at karamdaman. Matagumpay, masaya. Yung future na pangarap ng Diyos, na plano ng Diyos sa atin, ay mararanasan na natin. Matatanggap na natin. And claim it, dahil ibibigay yan talaga ng God, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw ay magbabalik loob na sa Kanya sa oras na to. Hindi lang ikaw, sama mo na ang iyong pamilya. Kailangan mo makasama ang pamilya mo sa pagbabalik loob upang sila din ay makaranas ng katagumpayan, ng pagmamahal ng Diyos at pagpapala, kapayapaan na nanggagaling lamang sa Diyos. Amen and amen. At yan ang pinararating ng Diyos sa atin. After ng lahat, magbalik loob ka na. At after nyan, maayos na ang buhay mo dahil yakap ka na ni God. Nasa iyo na ang Diyos. Kasama mo na siya sa iyong buhay na maayos, masaya, masagana at tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Diba po? Napakaganda ng sinasabi ng Diyos sa atin. Kung papakinggan lang natin ito palagi, kung babasahin lang natin ang kanyang salita palagi, every day, night and day, nasa Bible din yan, pagbulay-bulayan mo. Araw at gabi ang salita ni God, para ito'y matanim sa iyong puso, para ito'y maisabuhay mo, at ito ang gamitin mong armas
sa pakikipaglaban sa buhay. Sigurado ko, pag ang armas mo, salita ng Diyos, palagi kang tagumpay. In Jesus name. In Jesus name. Ulitin ko lang, at yan po ang pinasasabi ng Diyos sa atin. At dito nga ang aking sharing sa Jeremiah chapter 1 hanggang chapter 29 verse 1 hanggang 14 po. So muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ang katagumpayan ng salita ng Diyos na nakarating sa akin at sa inyo. Magsiyoko tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat dahil muli mo kaming kinausap. Maraming salamat dahil muli mo kaming tinuruan. Maraming salamat dahil pinaalala mo ang iyong mga plano sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming lugar at sa aming bansa. Thank you po. Sobrang mahal mo ang lahat ng tao. Salamat. Dahil ayaw mo kami mapahamak, maghirap, masaktan, magkasakit. Ayaw mo yan sa amin. Kaya panghawakan namin dapat ang iyong mga salita at plano, O Diyos, upang ang lahat ay maging maayos sa buhay at tagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat po ulit dahil nagtagumpay ang gawain ito. Dahil narito ka, ikaw mismo ang kumausap sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po. I pray na lahat ng iyong mga salita na naman na aming napakinggan ngayong umagang ito, maisabuhay namin. Magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maging armas, maging shield namin. At ito po ay ma-share namin sa lahat ng tao. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob, wisdom, O God, para patuloy kami makapag-share ng iyong salita ng maayos, totoo, at tapat sa tulong ng banal na Espiritu. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, protection, kagalingan, katagumpayan, kasiyahan na ipagkakaloob mo. Sa iyo lang galing ang lahat ng yan. Kaya thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos ngayong umagang ito. And I believe kasama na natin ang Diyos everyday. In Jesus' name. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.